Dito ako nagsimula at binuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nagngangalang G, na ituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Magandang tanghali. Pasok kayo. Ate G, ano pong ginagawa niyo sa halaman? Dinidiligan ko lang yung mga alaga kong halaman. Alam niyo ba kung bakit? Bakit po? Siyempre, kasi alaga ko sila. Kailangan nila ng tubig para lumaki sila ng maganda. Pero alam niyo ba na kahit maliit pa tong mga halaman ko, nakakatulong to sa environment, pati na rin sa ating mga tao? Alam niyo ba kung paano nila ginagawa yon? Hindi po. Kasi itong mga halaman, sinasala nila yung hangin na hinihinga natin. Tapos, di ba, pag sa labas tayo ng hardin, ang usok, nararamdaman niyo ba yun? Nakikita niyo? Pero, pag nandyan yung mga halaman, sinasala nila at nagiging malinis yung ating hangin na hinihinga. Alam niyo ba na kaya yung gawin ng ating mga munting halaman? Ang galing-galing naman, di ba? Alam niyo, meron akong naalalang isang kwento. Gusto niyo bang makarinig ng isang kwento ngayon? Opo! Kunin na natin ang ating mahiwagang libro. Lika, Aba, Tsa. Pwede kayo umupo dito. Ito na ang ating kwento. Sina Bong at Richie ang star players ng basketball team sa school. Maraming gusto ang tandem nila kasi nagbibigay sila ng lakas at team spirit. Sa kabilang dako, ito ay si Enrico. Magaling din siyang manlalaro. Kaso, laging hindi pinaglalaro dahil maliit siya. Alright team, today is practice day. Galingan nyo na ngayon kasi malapit na ang inyong mga exams at hindi na kayo makapag-practice ulit. At ikaw, Enrico, mag-margarine ka kaya para tumangkad ka naman. Opo, Coach. Bong! Nandito ako, Bong! Oy! Oy, pasa mo! Dali! Richie! Oy, ano ba? Open ako! Dali! Dali na, pasa mo na! Pasa mo sa akin! Dali, dali! Yeah, ayos! Nice! Habang nagpa-practice ang team, ginamit ni Enrico ang kanyang oras upang mag-aral para sa nalalapit nilang exams. Wala ka, hirap naman ito. Ito na nga lang, bahala na to. Bahala na, binalang. Pagkatapos ng exams, nalaman ng team na karamihan sa kanilang magagaling na players ay bumagsak at hindi papayagan ng principal na maglaro para sa basketball tournament. Hala, bagsak ako. Paano kaya yun? Uy, ako rin. Wala, paano to? Welcome to the final game. Sinong team kaya mag-uwi ng kampyonato? At sa game na ito, malalaman natin kung sino ang magwawagi. Nakakabingi ang sigawan ng mga fans, lalo na sa sikat na tandem ni Bong at Richie. Simula na ang game, nagpakitang gilas agad sila Richie at Bong para makascore sa kanilang kupunan.
Sunod-sunod na puntos ang kanilang ginagawa. Second quarter na tayo mga kaibigan. Ayos. Oh! Mukhang napasama ang bagsak ni Richie. Ayon sa bench ng home team, hindi na makakabalik sa laro si Richie. Nag-iba ang ihip ng hangin mga kaibigan. Ramdam na ramdam ng home team ang kawalan ni Richie sa court. Pumasok ka na, Enrico. Tambak na ang home team at napilitan na si coach ipasok si Enrico. Wow! Nakascore agad si Enrico. Mukhang may ibubuga ang pinakamanit na player ng home team. Unang beses pa lang ipinasok sa game si Enrico mga kaibigan at pinapakita niya ang kanyang galing sa parehong opensa at depensa. Tabla na sila! 10-all mga kaibigan! Oh, timeout muna mula sa home team. Napagtanto ni Coach na ang kalitan ni Enrico ay kapaki-pakinabang. Bumuo si Coach ng plano na kasama sina Bong at Enrico. Balik tayo sa laro mga kaibigan. Mukhang si Enrico magdadala ng bola para sa home team. Pasok! Huling possession at si Enrico ulit titira. Pasok! Panalo ang home team! At dahil dito, nakamit nila ang tagumpay ng basketball tournament. O, sino nag-enjoy sa kwento na yon? Ako po! Diba? Katulad ng mga bulaklak at ng mga halaman na ito, kahit maliliit man sila, ang laki ng naitutulong nila sa ating kapaligiran at sa ating mga tao. Parang kayo, maliliit pa kayo, pero kahit na mga bata pa kayo, pwedeng-pwede kayong tumulong. Kahit na maliliit na bagay ang ginagawa ninyo, marami kayong napapasaya. Ginagawa niyo ba yon? Opo! Alam niyo, meron pa akong isang kwento para sa inyo. Isa itong parable. Ano ulit ang parable? Short story of Jesus. Yes. So, ang parable natin today ay ang parable of the mustard seed. Sino ang nakakita na ng mustard seed? Ako po. Meron nga tayo dito, oh. Grabe, ang liit-liit, di ba? Opo! Pero dito sa parable na ito, sabi ni Jesus na ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mustard seed na tinatanim ng mga tao sa kanilang lupa. Bakit kaya? Kahit na ang liit-liit nitong seed na ito, pag tinanim, ito ang pinakamalaking puno sa buong hardin. Ang galing, di ba? Opo! Tapos, nakakapagbigay buhay siya dahil iba't ibang mga ibon ang naninirahan sa kanyang mga branches. Nakakatuwa naman, di ba? O yan ang ating parable of the mustard seed. O kayo, paano kayo nakakatulong? Bigyan niyo naman ako ng examples na kahit maliliit na bagay. Mimay. Tutulungan si Mami maghugas ng plato. Tama. Kayo naman. Natulong na pa po yung bata. Tinulungan ko po siya makatayo. Ang galing. Ikaw naman. Magiging mabuti po ako sa exam ko or sa school para po maging proud si Mami and Daddy. Tama. Ginagawa natin ang ating mga chores sa bahay, pero alam natin, natuwang-tuwa ang ating mga magulang pag ginagawa natin yan. Kayo naman? Yung maraming kalat, yawalis ko po. Yung mga kalat, tinapon ko sa tamang tapunan. May Mason? hulog pong pera sa market, pinulot ko po, binigay ko po. Ang gagaling naman ng mga bata na to. Meron pa ba kayong examples? Di ba maliliit lang na bagay yan para sa atin? Opo. Pero, sa totoo, malaking bagay yan para sa ibang mga tao dahil napapasaya natin sila. Tama ba? Opo. Nakakatuwa naman yung mga examples na binigay ninyo. Katulad kayo ng mustard seed na tumutubo na isang malaking halaman. 'Di ba? Kahit maliliit yung mga bagay na ginagawa ninyo, sa tingin ninyo, maliit na bagay lang yun. Ang laking bagay nito para sa ating mga natutulungan. Kasi, natutuwa sila at grabe yung epekto sa kanila. At sabi nga ni Jesus, dito sa parable na ito, gusto niyang iparating sa atin na tuwing tayo ay nagpapakita ng pagmamahal at pananampalataya sa Kanya, sapat na to para sa Kanya. At alam nyo ba na tuwing gumagawa kayo ng maliliit na mabubuting gawain, nakikita yan ni Papa Jesus?
Kasi tuwing gumagawa tayo ng mabuti, maliit man o malaki, lagi niya yung nakikita. At syempre, natutuwa rin siya pag natutulungan natin ang ating kapwa. So, gagawin ba natin yan? Opo! Kaya mga bata, huwag niyo kakalimutan na lagi tayong maging mabuting instrumento ni Papa Jesus. Okay ba yan? Opo! Kaya kayo rin mga bata, huwag kakalimutan na maliit man sa ating paningin, may pakinabang pa rin. At dito sa mga maliliit na mabubuting gawain, ay nakakatulong tayo, nakakapagpasaya at nagbibigay buhay sa ating kapwa. O mga bata, halika magtanim na tayo ulit.